every one of us is suffering stress, including you watching this video right now. So ano nga ba kasi yung ibig sabihin ng stress? What does it mean? Stress is a physical or mental strain. So if you are tired from work or something that does not involve exercise, stress ka. So pag may inisip kang problema, stress ka. Sa klase, sa trabaho, kapitbahay mo, sa kasama mo, yun, stress ka. Tawag ng stress. You have physical or mental strain. So, sino nga ba yung nakakasapan doon? Lahat tayo, ating mga bata. Yun nga lang, yung perception natin mga adult, hindi sila stress, mas yung magaan. Pero para sa kanila, at their level, it is already stress para sa kanila. Until masolve yung gusto nila. So magsimula tayo mas relevant sa mga estudyante. So I was once a student few years ago. And ang isa sa mga common na causes ng stress ng mga estudyante ay yung lack of time management. So ito kasi is napaka-broad ng effect, napakalaki ng effect kung wala kang time management. Bakit? So at the start of the semester, magbibigay ng mga course outline ng bawat subjects. So napakarami nun. So pag isa kang estudyante kasi, it is advisable na pag binigay yung course outline ng isang subjects, maraming subjects kasi nun, so it is recommended na mag-advance study ka na. Or simply put, unahin mo yung mga bagay na kailangan mong gawin para sa studies mo. Kahit may work ka, so you have to keep the balance. And yung mga unnecessary activities, ihuli mo siya na gawin. So pag inuuna mo yung unnecessary things like pamamasyal, paglalaro ng video games, pag-scroll sa social media, panonood ng kung ano-anong movies na hindi related sa klase, even though some may be relevant, pero does not have hindi ganun kahalaga yung relevance, walang significance naman sa studies. Yun yung mga kailangang iwasan. Yun yung nire-recommend ng isang book na young people as so particularly it sends a message to all youngsters. Okay. Basta kahit including students, kasi meron naman estudyante na adult na just like me back then of year 2021. So pagdating naman sa mga adult like us, including you na nanonood siguro ng video na to, so na-stress tayo sa mga problems like instances, yung mga problems na nasa-solve, na kontrolado natin, at problems na hindi natin kontrolado. So, pag may encounter tayong problems, and we know, in fact, that is already existing, it affects us, na-stress tayo once na nalaman natin yun. Pangalawa, pag hindi natin sinolve right away, as fast as we can. So, pag dinidelay mo, halimbawa, kakaroon ka ng inuuna mo pa yung recreational activities mo instead of facing it. So mas nai-stress ka kasi the more time na hindi mo sinasolve at mas nag-exist yun, mas naiisip mo pa rin it, and it is inevitable. And lastly, nai-stress tayo sa mga bagay na iniisip natin na wherein they are out of control, hindi natin kontrolado personally. So for instance, politics. Kontrolado mo ba ang politics as an individual? Pwede mo sigurong sagutin, yes, under Article 5 of the Constitution, right to suffrage. You are one out of hundreds of millions of people sa Pinas. Halimbawa, pertaining to the Philippine government. So magkakaroon ka ba ng malaking effect mo? Halimbawa, election. Tapos uso ang ranting sa social media. Sa tingin mo magkakaroon ng effect yung pag-iisip mo doon, yung pagko-comment mo, pakikipagdebate sa social media sa mga keyboard warriors, sa mga bandwagon ng kung sino-sinong politiko, sa mga supporters ng kung sino-sinong politiko? Wala. May pakialam ba sa iyo yung pinagtatanggol mong politician? Wala. Kunwari lang yan. Kasi campaign election. So instead na isipin mo yun, isipin natin yung mga ganung bagay. Makipag-participate tayo ng nagko-consume tayo ng maraming oras. Let's just prioritize yung mga bagay na kung saan magkakaroon tayo ng self-growth, mas magiging productive tayo. Okay. So
So, kung andyan yung problem, kailangan kasi natin, pwede mo sabihin siguro, kailangan kasi natin makipag-participate para ma-solve yun. Pwede siguro, okay? Pero isipin mo, inuuna mo yung bagay na yun, pero marami ka pang kailangang i-improve sa sarili mo. So, unahin mo muna yung sarili mo bago yun. So, okay? So, walang significance na makipag-participate ka para ma-solve yun, pero personally, you know yourself, may kulang pa. So, it is recommended na unahin natin yung self-growth and let's just care less on the things that we cannot control. So, yun lang. Avoid stress. Ganang araw.